Hi everyone! Welcome to my YouTube channel at sa akin pong Facebook account. This is Senyora Inday at ngayon po ibabahagi ko po sa inyo ang aking karanasan sa pag-a-apply ko papunta dito sa Canada. Bilang isang aplikante po ba papunta dito sa Canada, ano-ano po ba yung mga unang dapat nating consider at i-prepare bago po tayo makapagplano na mag-apply papunta rito sa Canada? Ako po ay hindi agent. Hindi din po ako agency at hindi din po ako consultant para, dito sa ganitong, klase ng, mga katanungan. Pero ang tangi ko lang pong kayang ibahagi sa inyo ay ang aking mga karanasan papunta dito at kung ano-ano po yung mga ginawa ko papunta dito nga po sa Canada. Nililinaw ko lang po. Ngayon po, noon pong ako ay, nagbalak na pumunta dito sa Canada, ano-ano po ba yung mga unang hakbang na aking ginawa para, ako po ay, makapaghanda papunta dito sa Canada? Una po, tiningnan ko po yung posibilidad kung saan ako puwedeng pumasok dito sa Canada. Yun po ang tinatawag na ano po bang pathway, ano po bang linya na meron ako sa ngayon or yung present na trabaho ko. From backwards po ha, magba-backwards po kayo ng 5 years papunta sa present. Kasi yun po yung ina-allowed ng Canada para sa mga job offer na available po dito na experience niyo. So, from 5 years ago hanggang sa present, yun po yung mga ina-allowed nila na experiences ninyo para mag-fit po kayo sa job offer na meron dito sa Canada. So, ang una niyo pong gagawin, tingnan niyo po yung mga naging trabaho po ninyo from the past hanggang sa present. Tingnan niyo po kung saan kayo puwedeng pumasok na pathway o yung pong mga paraan para makapasok kayo dito sa Canada. Minsan po kasi maraming path na puwede po kayong pasukan. Puwede po kayong maging estudyante dito sa Canada, yun po yung tinatawag na student permit. Puwede rin naman po na turista, yun po yung tinatawag na tourist permit. So, sa case po namin, ang pinasukan ko po ay work permit. So, ano po ba yung marami po kasing klase ng mga work permit. May in-home caregiver, meron pong home child care provider, meron pong HWP kung saan tinatawag po yun na home support worker. Meron din naman po na mga housekeeper, yan. So, tingnan niyo po muna yung inyong mga background, yung mga experiences po ninyo sa trabaho ninyo. Yun po yung medyo talagang pagtuunan niyo muna ng pansin sa inyong mga unang hakbang papunta dito sa Canada. So, kapag nakita niyo na po, eto puwede pala, posible pala, pasok pala ako dito sa kagaya ko po. Yun po ang aking kayang i-share. So, in-home caregiver, live-in home caregiver po ako dito sa Canada. Kasi, ang akin pong actually ang nakuhang permit po dito ay home support worker. Kaya, minsan po nalilito ako. Pero yun pong nasa aking LMIA ay ang tinatawag na live-in home caregiver. So, natapos ko na, nakita ko na, ay, eto, may posibilidad ako na dito ako makapasok. Pangalawa po ninyong asikasuhin ang mga documents na kakailanganin ninyo sa pathway na iyon. Ay, saan mo makikita yan? Bakit hindi ko alam? Paano ko malalaman kung ano yung mga requirements? Pumunta po kayo ng IRCC website. So, i-type nyo lang po yan sa Google. Lalabas na po yan, IRCC. So, punta lang po kayo doon and i-type po ninyo doon sa search pag nasa IRCC na po kayo website, ang inyong napiling pathway na papasukan papunta dito sa Canada. So, lalabas po doon lahat ng information doon sa pathway na pinapasukan ninyo. Kasama na po doon yung mga requirements na kailangan ninyong i-comply kapag ka po mag-a-apply kayo doon sa pathway na napili ninyo. So, di ba? Yung
experience po ninyo, i-consider niyo po muna yung una. Kasi paano kayo magsisimula kung hindi niyo po alam kung ano yung pathway na magfi-fit sa inyo na papasukan ninyo dito sa Canada, 'di ba? Pangalawa, alamin ang mga dokumento na kakailanganin ninyong i-prepare. So, talagang kapagka naisip na ninyo at desidido na po kayo, talagang isa-isahin niyo na po kasi do'n talaga nagtatagal kami sa mga paghahanda po ng mga kailangang mga dokumento. Meron po kasi mga pathway na mabusisi at kinakailangan ng mahabang preparasyon para po makapasok kayo sa pathway na iyon. So, alamin niyo na lang po 'yan sa IRCC website. Pangatlo, ano po ba yung next ninyong i-prepare? Ito na po yung medyo talagang as in pinakamahirap, pera. So, talaga pong nangangailangan talaga ng ano, lalo na po kapag, kahit nga po yata yung mga skilled worker na pumapasok dito, yung talagang nire-request ng mga, lugar kasi may mga province po kasi dito na talagang, may mga pinapapasok sila dito ng mga skilled worker na sagot yata po yun ng probinsya ng Canada, ang lahat ng gastusin. Pero hindi pa rin po maaaring hindi kayo mawalan ng gagastusin. Parang sa tingin ko po yun ha, pero sa akin pong part, nangailangan po talaga ako ng malaking halaga. At sasabihin ko po yan sa aking susunod na vlog. Kapagka po nakagawa ako, huwag po kayong magugulat. Kasi iba-iba naman po tayo ng mga magagastos. Kasi meron po kasing mga tinatawag dito na mga agent, consultant, depende po kung saan kayo matapat, Hindi po kasi pare-parehas ng range yung, mga kinukuha nilang fee. So, pangatlo po, mag-prepare po kayo talaga ng, money na kakailanganin, sa pag-a-apply po papunta rito sa Canada. Medyo kalakihan po kaya talagang kung handa na po kayo at desidido na kayo makapunta dito sa Canada, ay, mag-ipon na po kayo at, maghanap or talagang humingi ng help sa mga, kapamilya na talagang, makakapag-provide muna po sa inyo ng mga kailangan ninyong gastusin papunta dito sa Canada. So, tatlo na po 'yun. Kailangan, talaga ninyong busisiin muna po yung inyong pathway na papasukan, mga dokumento na kakailanganin, at pangatlo po ay maghanda po kayo ng kaukulang halaga na gagastusin ninyo papunta po dito sa Canada. Bakit nga po ba kailangan talaga ng gagastusin? Kasi kung, wala po kayong mga kamag-anak or mga kaibigan na puwedeng pakiusapan na makapaghanap po ng, employer ninyo dito sa Canada, ay kakailanganin niyo pong dumaan sa isang ahensya or agency or consultant or agent na puwedeng makatulong sa inyo na makahanap ng employer na magfi-fit sa inyo. So, kagaya nga po ng, nabanggit sa akin before ng aking, natapatang agent na hindi po libre ang pumunta dito sa isang western country. Medyo malaki-laki pong halaga ang inyong kailangang paghandaan. Yun lang po, pero sa tingin ko naman po ay hindi po siya mahirap bawiin sa loob ng ilang buwan ninyo dito. So, depende pa rin po yun, ha? Ang akin pong ibinabahagi sa inyo ay tanging aking karanasan lamang. Pero ito sa mga naririnig ko rin naman po, pero medyo hindi din naman po sila mahirap na nabawi basta masipag ka lang at, talagang, nagagawa mo ng maayos ang iyong trabaho ay hindi ka mahihirapang mabawi ang mga nagastos mo papunta dito sa Canada. So, good luck po sa inyong lahat at sana po ay magkita-kita tayo dito sa malaking freezer na bansa, Canada. Good luck!